dating Congressman, dating Secretary Mike Defensor. Magandang morning! And of course, kay Anthony, ang aking mga bossing. Pasensya na at maaga kaming tumawag. Ganda naman ang background mo. Rilo ba yan? Ah, Sa likod mo? Ano lang, virtual. Virtual. virtual lang pala. Akala ko pa naman. Ganda nung virtual kan background. Ikaw nga ba ang pasimuno nito, Kong Mike? Hindi akong pasimuno niyan. Actually, kung nakita nyo naman, si Attorney Levy talaga ang kausap ng mga sundalo. May mga tumutulong din na mga opisyal. In fact, yung mga sundalo, hindi ko man nakausap yan eh. Dahil nga sa masyadong naging, paano ko ba sasabihin, tahimik, dahan-dahan na inayos nila at nag-usap sila ng mga sundalo para lumabas at magkaroon ng ganitong statement. Kasi maraming mga sensitibong bagay yung kanilang pinag-uusapan. At tingin ko, minabuti ni Attorney Levy na talagang tahimik yung pakikipag-usap nila at pagtutulungan nila ng mga sundalo. Sabi niyo may mga tumutulong din na opisyal. Opisyal, sinong opisyal to, Kong Mike? Mga sundalo din. Ganun? Hindi ko Sa sigurado military. kung aktibo o retirado, pero may mga sundalo na talagang siguro nagtulak o nag-udyok at binigyan sila ng gabay kung paano ilalabas tong statement na to. Sa military yan, pero sa gobyerno mismo, sa mga politiko na sitting incumbent. Wala namang dahil si Attorney Levy lang eh. Alam niyo ang background ni Attorney Levy para lang humailinaw ko UP Vanguard po 'yan. So, malaki ang kanyang malawak yung kanyang network sa maraming mga opisyal ng ating sandatahang lakas, magkakakilala sila. And pangalawa, kung nare-recall ninyo, si Attorney Levy Baligo din yung abogado, private complainant dun sa Napoles case. Yes, Tama, naalala tama. po natin. Doon unang nakilala yan si Attorney Baligod. Pero kung hindi ikaw ang pasimuno, Sec Mike, ano partisipasyon mo dito sa kasi tinitingnan din yung timing eh. Bakit inilabas ito bisperas ng People Power Revolution anniversary? Actually, kung time ng pag-uusapan, sana mga 2 weeks ago pa, o 1 week ago pa lumabas para tama-tama talaga doon sa oras ng pagkakaroon ng pagkilala ng EDSA Revolution. Pero ako mismo, particular, syempre ang interest ko dito, yung kay Sergeant Cotesa. Kasi kung nare-recall ninyo, Jerry and Anthony, yung nung magsalita si Sergeant Cotesa, nung ako'y magpaliwanag, tumatawag sa telepono eh. Si Sergeant Cotesa ng panahong yun, may sinasabihan siya, tulungan niyo ako, samahan niyo ako. May isa pa siyang kinausapan, sabi niya, yung mga hawak ninyo, mga litrato, kapitan niyo lang tapos samahan niyo ako sa darating na panahon. Nagulat ako, yung dalawa doon, yung kausap mismo ni Sergeant Cotesa. Kaya para sa akin, malaking bagay ito na una, matulungan yung mga binabanggit na sinabi ni Sergeant Cotesa. Sumunod dyan, di ba, lumabas si Congressman Saldico at ito nga sila. Kasi itong mga sinasabi ng mga taong to, first-hand information. Sila yung talagang kasama, sila yung nagdala, sila yung nagbalot ng pera. Kaya napakahalaga ng mga testimonya na mga binabanggit nila. So, sa palagay ko, dapat talaga magkaroon ng malalim na investigasyon tungkol dito dahil ito na lahat lumalabas na. Si Cotesa, yung binanggit niya, si Saldico, yung mga marami niyang binanggit, yung mga ebidensyang yun o mga testimonyang yun, hindi man lang nagamit Hindi ito nagkaroon ng pagliliti o hindi ginamit Hindi na bilang imbestigahan. ebidensya. So yung para sa Kong Blue Mike, Ribbon Committee. Kong Mike, ang sinasabi niyo ba, sila ng lahat ito? Wala nang hindi lumalantad. 18 Marines to. Tapos merong si Gutesa, panlabing siya. Meron pa bang iba na hindi pa nako-convince? Hindi, Katunjing, ang pagkakaalam ko, meron pa talagang sinasabing second batch. Ang pagkakaalam ko nga, batay sa mga pag-usap namin ni Attorney Levy, maaari nga daw lumabas lahat Pero as of 2-3 days ago, malalim. Kasi naggagalawan yung mga tao, may mga pagtatawag, may mga messages sa mga sundalo
na sabihin natin pinapaatras o pinapatigil doon sa kanilang mga sasabihin. May merong nag-e-effort na wag silang tumuloy, gano'n. Oo, maraming effort na ginagawa. In fact, katulad kahapon lang sa Club Filipino, sinundan pa tong mga sundalo eh. May mga nakamotor na sumusunod at sinusundan sila. Talagang pinipilit siguro na hindi mailabas tong impormasyon na to. Ang sabi nila, may mga nagtitext, may mga tumatawag na kung maaari nga sana siguro, hindi naman sinasabing huminto ka agad. Ang sinasabi, huwag muna kayo lumabas, mag-usap muna tayo. Pero alam nila, ang patutunguhan noon ay talagang patigilin at huwag silang magsalita. At isa publiko yung mga sinabi nila. Paano sila nagkasama-sama o paano sila nagkaisa ng isip na magsalita na meron bang kumausap sa kanila? Meron ba silang tinawagan? O tulad si Gutesa, 'di ba? Isa ka Kong Mike sa nilapitan. Dito sa grupong ito sa 18, meron bang ganon? Ang pagkakaalam ko dito, Jerry, meron sila kasing mga sinasabing mga commanding officers. Hindi naman commanding kasi retired na naman silang lahat. Pero may mga involved na mga colonel, may involved na general. Ito din yung mga kasama ni Congressman Saldico. Kaya ko nabanggit yung mga retiradong mga opisyal dahil sila yung luminya na kung maaaring makausap yung mga sundalo. At mula doon, nagkaroon na ng direktang pag-uusap kay Atty. Levy. Itong mga sundalo natin, yung mga Marines. And nagkaroon sila ng pagkakaisa na talagang magkaroon ng paglahad. Kung titingnan nyo, joint affidavit yun eh. Isang buong affidavit yun. Pero iba-iba naman talaga ang kanilang isinagawa. Kunyari, may mga na-involved sa ICC, sa pagdi-deliver, sa mga iba't ibang kongresista na nakakalagay doon, mga senador. Iba-ibang grupo yun eh, na hindi naman isang 18 na nakasama sila. Pero ginawa nila isang buong affidavit na ang ibinulungan ng paglalahad. Isa lang affidavit para sa kanilang lahat. Pero ito ba in coordination o with Congressman Zaldico? Ginawa ba nila ito nang nalalaman o may timbre o may impormasyon galing kay Zaldico? Dahil sabi mo nga, yung mga sinabi noon ni Zaldico at ni Gutesa ay tumutugma sa sinasabi ngayon ng 18 Marines. Wala silang direktang pagtutugma kung dun sa mga sinabi. Pero kung nare-recall ninyo, nung nag-file kami ng impeachment complaint na nakapag-usap kami ni Congressman Saldico, di ba, ang una kong binanggit doon, sabi ko, Saldi, pagka lumabas to, kukunin ka namin as witness at wala kaming inihiling sa'yo, kundi sabihin mo lang yung sinabi mo doon sa video. Siguro maaaring magdetalye tungkol doon sa mga binanggit mo. At doon naman ay pumayag siya. At dito naman sa particular na sitwasyon na to, ang sinabi ko lang na may mga lalabas. May lalabas kang mga tao at magsasalita. Hindi alam ni Saldi kung sino-sino yung mga to at ano mga sasabihin nila. So siguro, mula ngayon, hindi ko alam kasi si Congressman Saldi naman, hindi ko na, kumbaga ang direkta namin, di direktang pag-uusap eh. Meron kami dinadaanan na platform na doon kami nakakapag-usap. Pero sa palagay ko naman, dahil wala naman sinabi yung mga sundalo niya na labag o labas doon sa mga binanggit niya. Siguro, at most, yung binanggit lang yung pagdi-deliver ng pera, siya siguro makakapagbigay mismo ng detalye, substansya. Ano ba talaga yun? Particular dito yung $100 million na binabanggit ninyo. Di ba? Nung matanong ko yan kay Saldi noong araw, ang sinabi niya lang sa akin, hindi ko alam yan, pero toong may pera. May binigay ako ng pera kay Mark Teskay at Paul Estrada. At nabanggit din, no? Si Senator Trillanes noon sa aming pag-uusap. Siya mismo yung nagsabi na wala akong alam, si Senator Trillanes ang may alam dyan. So alam na ni Kong Saldi itong gagawin ng 18 Marines? More or less alam niya. Hindi eksaktong alam niya yung detalye kasi hindi niya alam kung sino yung mga tao. Pero more or less alam niya. Dahil nga siguro wala siya rito at hindi niya rin nakakausap. Dahil wala na sa kanya tong mga to eh. Wala na sa trabaho. Ito yung mga nag-alisan sa trabaho na tapos sila nitong Enero ng taong ngayon, 2026. So paano po ang kanilang security, Kong Mike?
Kanyang nakita mo naman, ang lalaki nito mga Marines eh. Oo. Kung security, tingin ko naman, kung security, sila mismo kaya nila. At isa yung sa bagay na kaya din maganda na marami sila dahil mismo sila, matatapang tong mga taong to. In fact pala, sorry doon sa pag-uusap, nagsabi sila. Sabi nila, kung sa bayan nga handa tayong mamatay. Kung sa bayan nga, lumaban tayo. Buhay ang nakatapat. Ngayon, bayan yung problema, hindi tayo magsasalita, takot tayo, baka may mangyari sa atin. Kaya yung sinasabi lang na tapang, kahapon nakausap ko yung mga sundalo matapos sila magkaroon ng press con, binabanggit nung isa, sabi ko, yung nagsalita, sabi ko pa nga sa kanya, Sarge, sabi ko, parang nagalit ka. Sabi niya, sir, hindi ko talaga mapigil sobrang galit ko sa nangyari sa ating bansa, yung nakawan, at saka yung nangyari sa ngayon. So sabi ko, hindi, tama naman yun. Natural naman yung pagsasalita mo. Sabi ko, yun lang. Sabi ko, nakapagmura ka. Yun ang nabanggit ko sa kanya. Pero kung Mike, mabalikan ko lang yung kay former Congressman Saldico. Kailan kayo huling nagkausap? Matagal na to, Katunying. Siguro nung impeachment, 2 weeks before impeachment pa to. Siguro mga 1 buwan na. Meron? May 1 buwan na. Opo. Siya ba ay nung nagkausap kayo kung nag-prosper yung impeachment, was he willing to go back testify. home and testify? Ang Katunying, ang napag-usapan namin yun, ang sinabi ko sa kanya, pag pinayagan ng komite ng House of Justice under suspended rules, dahil ginagawa naman namin yan, pinapayagan, under oath, na ikaw ay lalabas doon, tatanungin. So sabi naman niya, sige, sabi niya, pag-iisipan ko kung paano yan, okay naman ako. Pero sabi niya sa akin, pagka pinayagan, wala akong magagawa. Kasi sabi ko naman, wala kang sasabing dagdag Kung ano naman sinabi mo sa video mo, yun yung gagamitin namin. At yun din ang kailangan namin doon sa impeachment trial. So sa kwan din yun, online ang pag-testify niya kung sakali, ganun ba? Yes, Katunying. Kasi nga medyo paulit-ulit niyang sinasabi na takot siya, yung delikado pamilya niya, and ang binanggit ko sa kanya yung online. Online. Tapos itong 18, nabanggit yung kanina yung timing Kung inilabas nyo, kailan nyo ba sila naipon? At ang totoo nun, mas maganda sana kung talagang ganito katatagang kanilang testimonya. Di nung bago nag-file ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, noon nila sinabi lahat ito sa inyo. Kailan ba nabuo itong testimonya na to? Tama yun, Katunying. In fact, nung mga panahon na nagkaroon ng filing ng impeachment, nag-uusap pa lang sila. Binubuo nila yung kanilang statement tungkol dito, inaayos nila yung kanilang makasama. Kasi di ba may mga sino bang pipirma, sino bang sasama, at siguro sila mismo nag-uusap-usap kung paano yung kanilang gagawin. Kaya nung mga panahon na yon, bagamat nandyan na naman at nag-uusap na sila, hindi pa talaga pinal. Ang naging usapan namin ni Atty. Levy, dahil wala talaga akong alam dun sa kanilang mga pag-uusap, ang sabi ko, Atty. Levy, pag nangyari lang to at pinayagan ng House Committee on Justice, kasi ang question was the graft and corruption issue, maaari nating isabay at kunin din sila as additional witnesses. So pumayag naman si Atty. Levy. Ang kaso nga, hindi naman natuloy yung mismong impeachment proceeding at hindi pinayagan. Yung parte na binabanggit na mismong pati kay Pangulong Bongbong Marcos nag-deliver sila. May binanggit di ba kumbachero dito sa Forbes. Tapos meron pa sa Ilocos. 41 nara yung babae nila. 41? Yun din, yun nga, 41 na lang nabanggit. Hindi ko alam eksakto kasi may mga 5 bahis lang binabanggit dun na pinagdidiliberan. Pati nga yung Aguado, yung Tamarind, at yung binabanggit yung pagpunta doon sa Ilocos. So, yan, Katunying, 41 ang nakalagay. Pero ang sinabi niya kasi kahapon, 41 Forbes. 41 Forbes, tama, yun ang sinabi. Oo. So, yun ba bago sa inyo? Bagong impormasyon na inyong
na natanggap ninyo at anong reaksyon ninyo nung marinig ninyo yon mula sa mga Marines na yan? Ang una kong reaksyon ka, Jerry, syempre doon sa ICC. Kasi nung matanong ko itong si Atty. Levy, sabi ko, ano ba yung pagkakasetup? Parang ang nangyari pala nga, yung raffles na binabanggit, mga bahay yun ni Saldico, unit niya yun. Pagkatapos Maidas. So, actually, ito pala, natanong ko to kay Saldi. Sabi ko, Saldi, sila ba ay nag-hotel sa Maidas? Kasi pag-aari niya yun. Oo. Sabi niya, hindi. Hindi naman sila nag-hotel doon. So sabi ko, okay. Tapos sabi ko, paano yung Maidas? Ba't nababanggit? Doon pala dinadala yung mga witnesses. So, batay kay Atty. Levy, walang pag-ikot except nung pinuntahan yung sa Muntinlupa o kung sa man City Jail yun, sorry. May binanggit na City Jail. Yun lang, pero lahat ng mga witnesses ay dinadala kung saan nila gustong dalhin. So, hindi to opisina, hindi to mga, kunyari sa lugar na komunidad kung saan nakatira yung mga pamilya. Kung hindi, kinukuha at dinadala sa kanila. So sabi ko, so nung umpisa pa lang, talagang setup pati yung pagdadala ng ebidensya tungkol dito sa kaso ni Pangulong Duterte. Ang pangalawa, yung delivery sa mga, siyempre nakita nyo naman, no, yung mga kongresista, yung mga senador nandyan, nandyan si chairman. Nakakagulat kasi buo, lahat kasama. Ang sabi nila, tinanong ko bakit hindi kasama yung marami. Kay Atty. Levy, hindi kasi nila kilala. Ang sabi nila, yung mga sikat lang po ang naalala namin. So marami Kaya pang yan iba. yung, Marami pang iba na hindi na nabanggit na dinalhan nila. yes, ka Jerry, ang salitangan daw ng mga sundalo, pagka nagkaroon ng pinatawag kami, matuturo namin kung sino pa yung pinagdala namin ng pera at kung anong lugar, no? Kung sila nagdala. Kasi naka-record sa kanilang lahat eh. Ang nangyari dito ka Jerry, bakit magtataka ka? Pati kay Sandy nagtataka ako eh. Yung pala, ang nangyari, kunyari, deliver ako ng pera, i-document nila, ito na po na-deliver na. May picture pa nila. yun. Kaya ang nangyari nga, ang dami. Siguro nung araw, parang normal, natural, hindi nila naisip na ngayong panahon, maglalabasan itong mga ebidensya. Na magagamit na ebidensya. Kaya may mga... Dati, ebidensyang nag-deliver. Ebidensya. Boss, ito, nag-deliver na. Ngayon, ebidensya laban sa kanila na. Tama. Ganun ang nangyari. Pero, kung Mike, gaya nga nung pinag-uusapan namin ni Jerry kanina off the air, kung ganun detalyado, kasi nagko-corroborate yung statement nila kay Gutesa, kay Zaldico. Actually, medyo mabigat yun eh. Ang tanong doon, sana huwag namang mahaluan ng ibang kwento kasi oras na may madamay dyan na mali yung konteksto nila ng kwento. Mali na lahat. Guguho yung kanilang kwento. Kaya dapat masiguro nila na tama yung buong kwento. Baka may mga... Baka masingitan. May makasingit dyan na iba ang intensyon na Kong Mike. Tama ka, Tunying. Actually, yun din ang isang bagay na kasi ang daming binanggit na pangalan. So, iyan yung isang bagay na dapat talagang pag-ingatan dahil alam mo naman si Congressman Saldico, negosyante rin naman siya, di ba? So, maaaring may mga transaksyon na walang kinalaman sa problema. Walang kinalaman doon sa corruption o flood control. Skandal. Kaya ako din mismo, hindi ako pwedeng makialam doon sa ginagawa nila at sinasabi nila. Di ba? Nung nakita ko yung affidavit, hindi ako pwedeng magsalita tungkol doon. Nasabihin, tanggalin nyo to o hindi pwede to. Kasi nga, nanggaling sa pag-uusap nila doon sa kanilang nakita. Pero tama ka, Katunying, dapat din, ingatan din talaga na wag naman madamay ang... Baka mamaya may utang talaga si Saldi, may binayaran, pinadala. Naisulat doon, medyo unfair din naman yun. Pwede rin, mangyari yung gano'n. Panghuli na lang, ano susunod? Ngayong lumantad dito, nagsalita, may affidavit, ano susunod? Well, Jerry, Tunying, magsasalita sila, no? Dahil hindi
sa ombudsman, idadalhin to ni Attorney Levy Baligod. Ombudsman. Kaya hindi pa nga makapagpadala ng isang notaryado at pirmadong affidavit. May mga kumakalat po sa ngayon, hindi po yan Aha. yung affidavit na totoo. Ah, Yun ganun. po ay hawak ni Attorney Levy. So ito po, paglabas po nito, ibibigay na official sa media. At matapos niyan ka, Jerry, ka, Tunying, magsasalita mismo yung mga tao, yung mga sundalo tungkol dito sa isyong to. So ako naman po, katulad na banggit ko, sumusuporta ako sa kanila, naniniwala ako dun sa kanilang mga sinasabi. And ito yung pagpapatunay din dun sa binanggit ni Sergeant Cotesa. Ang inaasahan ko, sana malocate namin talaga si Sergeant Cotesa na magkasama-sama na talaga at mabuo yung mga kanilang salaysay na pinapanindigan at pinapatunayan at pinapakita sa sambayan ng Pilipino. Bang Mike, maraming salamat sa po. oras. Thank you. Thank you. At Jerry Katunying, salamat. Si dating Congressman Mike Defensor.